Okay. So, tapos na tayo kay Sagittarius. So, let's go na tayo, my dear Capricorn. Hello, my dear Capricorn. Hindi ko pa rin talaga naibanat talaga yung boses ko na 100%. Hindi pa rin talaga tayo, alam mo yon. Okay. So, ang kalat ng table ko. So, my dear Capricorn, November 1 hanggang November 7, 2024, mga my dear. General reading, of course. So, hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So, please, mga my dear Capricorn, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. So, kukuha tayo, my dear Capricorn, ng card bawat isang araw. Okay? Medyo naninibago ako humarap sa camera. So, alam mo yun. Most of the time, di ako titingin sa'yo, titingin ako dito. Okay. So, my dear Capricorn, November 1 hanggang November 7, 2024, general reading, my dear. Binabaan ko yung upuan ko kasi hindi mo ako makikita. Okay, my dear, let's go tayo. November 1, the Three of Pentacles, my dear. Sa energy ng November 1, I can feel, my dear, na number 1, you need some help. Okay? Hindi ko masyado maliwanag dito, my dear, kung anong klaseng tulong ang kailangan mo sa November 1. Pero, dahil ito ay Pentacles, posible, my dear, na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. And, ang kagandahan, my dear, sa card na to is nararamdaman ko na you are receiving help. Okay? You will be receiving help. May darating, may help para sa'yo. Pero yun, posible meron ka problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Because this is the Three of Pentacles. Okay? November 1 yan. Yung overall na energy niya, my dear Capricorn, is more on kailangan mo ng tulong na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. And merong energy na parang willing na tumulong sa'yo sa usapin ng pinansyal. Okay. So, let's go tayo, my dear Capricorn, sa energy ng November 2. Talaga hindi talaga ako nag-ayos, no? Okay lang yan. It's okay. No pressure. Ay, ang dami. No, ayoko. Ayokong basahin yan. Just give me one. Isang baraha lang. November 2. Oy! The Ten of Pentacles, okay? So, ang energy, my dear, ng Ten of Pentacles is nagbibigay sa akin ng energy ng pera na naman, no? Pera na unang energy, pero is more on, alam mo parang typical na parang meron kang gustong gawin na may kinalaman sa pamilya. Alam mo yung energy, my dear, na parang meron kang pinaplano na may kinalaman sa pamilya, posibleng banding. Meron din dito, my dear, na energy ng pera. Pero is more on parang palabas siya kasi parang ititreat mo yung pamilya mo, yun na nakukuha ko, my dear, November 2. Baka posible, my dear, na baka meron kang binabalak na November 1 na mailipat mo siya ng November 2. Kasi sa November 2, doon ka parang mas may pera or merong kakayanan na gawin kung ano yung bagay na yon. Okay? Yun na nakukuha ko. So, sa energy ng November 1 at saka sa energy ng November 2, my dear, ang nakukuha ko na energy is, una, you need some help sa November 1, nasabi ko na kanina, and somebody is willing to help you. Sa energy ng November 2, parang may something dito, parang meron kang ginawa na may kinalaman sa energy ng family or may kinalaman sa usapin ng pera. So, ang nabubuo, my dear, na energy sa akin is, meron kang binabalak ng November 1, pero hindi siya mangyayari kasi posibleng wala kang pera, tapos somebody will come, merong darating
And then, posible nagbibigay ng proposal for you, my dear. And November 2, mangyayari yung kung ano yung gusto mong mangyari. Posibleng gathering, reunion, or simpleng date. Ano yung nakukuha ko? Parang ganun, paglabas. Ganun. Okay. So, let's go tayo sa November 3. November 3. The Nine of Pentacles. Aray ko. The Nine of Pentacles. The Seven of Pentacles. Ano ba? Ikaw kasi. The Seven of Pentacles, my dear. Parang napasubo ka, my dear, ng November 3 regarding sa energy ng pera. Posibleng may overspending ng November 2. Warning, Capricorn. Posibleng may overspending ng November 2 para napasubo ka ng November 3. Para dito ay November 3 sa energy ng Seven of Pentacles. Okay, na nakukuha ko dito. Ibig sabihin, my dear Capricorn, from November 1 to November 3, magagawa mo yung bagay na gusto mong mangyari. May konting struggle lang. Kaso nararamdaman ko sa November 3 na parang punong-puno ka, my dear, ng pagsisisi. Yun na nakukuha ko. Parang nagsisisi ka kasi is more parang na-overspend or na-overuse ka ng pera. Kung titingnan, my dear, be careful rin sa panghihiram. Okay? Kasi to the point na meron nag-o-offer sa'yo, my dear, ng pera or merong gustong tumulong sa'yo ng November 1, posibleng may kinalaman to sa usapin ng paghiram ng pera. So, posibleng, my dear, na may mag-offer, mayroon mag-offer sa'yo ng tulong, may kinalaman sa usapin ng pera. Tapos, gastusin mo siya na November 2. Tapos, maisip mo na November 3 na, wala ng pera. Parang ganon. Or, baka ibang scenario din naman. Baka magkapera ka ng... Kasi meron ka talagang kailangan na pera sa November 1. Pero makukuha mo naman siya kasi sinasabi na November 2. Yes, makukuha mo siya. Let's go tayo November 4. The Five of Pentacles, my dear, umuulan ng pera. November 4 is energy na wala kang pera. Okay? So, ito, my dear, from November 1 hanggang November 4, nililinaw lang dito, my dear, na magdahan-dahan ka sa paggastos. Okay? Magdahan-dahan ka sa paggastos. Meron ka mga iniisip, my dear Capricorn, from November 1 hanggang November 4, na dapat hindi mo siya gawin. Kasi hindi naman siya necessary. Okay? And, yes, magandang pakinggan to the point na parang kailangan ko ng pera, tapos biglang nandyan na yung pera. Pero, kumaga parang nakukuha ko dito, use it wisely. Kung meron na magpapahiram sa'yo ng pera, use it wisely. Siguraduhin mo, my dear, na tama yung paggagagastusan mo. Walang masama na parang manghingi ka ng tulong. Pero, ang hirap kasi yung sitwasyon dito na sinasabi na November 1, kailangan mo ng pera. Tapos, biglang mayroon mag-o-offer sa'yo ng pera. Meron tutulong sa'yo. November 2, ayan, related sa energy. Posibleng meron kang pagkagagastos na may kinalaman sa pamilya. Related sa family, yung energy ng November 2. Tapos, November 3, nagsisisi ka. Tapos, November 5, November 4, wala ka ng pera. Sa energy ng Five of Pentacles. Puro pera, my dear. From November 1 hanggang November 4, puro pentacles ang lumabas. November 5. November 5. Nine minutes. Energy of full card. Okay. So, meron ka na naman uumpisahan. Meron ka binabalak ng November 5.
Posibleng may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Okay? So, posibleng back to reality yung energy ng November 5. Tapos na ang bakasyon, my dear Capricorn, parang ganon. Tapos na ang happy time, back to reality na naman tayo. Parang ganon na nakukuha ko dito sa full card. Okay? Parang ganon na nakukuha ko sa kanya. Parang, yung energy na parang, okay, tapos ng happy time, back to reality. Alam mo yung typical my dear Capricorn na parang nagbakasyon ka sa isang lugar. Tapos ang saya-saya mo doon. Pero yung bakasyon na yun ay hindi pwedeng, parang nagbakasyon ka sa Boracay or something. Tapos, yung bakasyon na yun ay hindi, of course, hindi siya permanente kasi kailangan mong umuwi. Kailangan mong bumalik sa realidad. Yun ang nangyayari sa'yo, my dear. From November 1 hanggang November 4, ito yung typical, my dear, na meron ka mga bagay na gustong gawin na mas kinapaka-imposible ay mangyayari siya. Oh, sarap pakinggan, di ba? From November 1 hanggang November 4, ito yung typical na gusto kong magbakasyon, gusto kong ma-treat yung pamilya ko, gusto kong alam mo yung parang ganun na energy. Meron kang gustong mangyari, kahit na hirap ka at hindi mo alam kung paano mo magagawa yung bagay na yun, mapaparaanan mo siya. Kasi meron ngang energy na parang willing na mag-offer. Sabi ko nga, be careful sa mga pautang, no? Sa energy ng November 4, wala na. Wala na yung pera. Ubus na. Said ka ng November 4. This is the 5 of Pentacles. Energy ng November 3, energy ng pagsisisi. Posibleng baka meron ka mga pinaggamitan ng November 1 and November 2. Tingnan mo yung ang bilis, di ba? November 1, November 2, tapos November 3 nagsisisi ka. Tapos November 5, full card, back to reality. Posibleng back to work. Basta may energy siya ng back to reality na energy. November 6. The Death card. Death card is related sa energy ng ending. Okay? So, from November 5 hanggang November 6, nakikita ko dito yung energy ng transformation. Dito sa dalawang card na to. Okay? November 5, November 6. Full card, death card. Okay? So, sa November 6, nakukuha ko yung energy na meron kang gagawin na mga changes. Siguro nauntog ka na ay, teka lang, hindi nag-work yung ganitong plano. Hindi nag-work yung ganitong, I can feel a lot of changes. Lalo na sa usapin ng pinansyal. Yun ang nakukuha ko, my dear. Kasi hindi mo gusto yung nangyari na November 1 hanggang November 4. Yes, parang naging masaya ka, panandalian, pero binawi din naman. So, November 5, back to reality. November 6, changes, ending, temporary, permanent change. Hindi ko nagagawin to, di na ako mangungutang, di na ako magbabakasyon, di ko nakakainin to. Kasi tingnan mo, in a very very short period of time, wala ka ng pera. Kumbaga ito yung typical na kasasahod mo pa lang, di mo naramdaman yung sahod mo, ubus na. Tapos, parang mali. No? Nandahil sa energy ng November 2. Yun ang parang warning dito, my dear, ang November 2. Okay? Yung warning. There's a tendency na November 2 mag-overspend ka talaga. Or gumawa ka ng mga bagay na hindi mo talaga pinag-iisipan. Okay? November 2. Let's go tayo last na araw, my dear. November 7. The 7 of
Seven of Wands, okay? Sa energy ng Seven of Wands, lately ko lang to napansin, my dear, na ito, at saka ito, para silang mga bibig. Tingnan mo. 'Di ba? Parang mga bibig. Ayan, no? So, nung una ko tong na-receive, nakita ko na para siyang mga bibig. Ang nakuha ko, my dear Capricorn, is una, gossiping. Kasi iba naman yun sa mga zodiac sign. Pero sa'yo, ang nakuha ko sa'yo na energy is more on complain. More on complain. I think, my dear Capricorn, ang nangyayari dito is nakukuha ko na from November 1 hanggang November 4, masyado kang pressure, my dear, na mai-provide kung ano yung pangangailangan sa loob ng pamilya, na mapasaya ang bawat membro ng pamilya, sabihin na lang natin, to the point, my dear, na nakalimutan mo na pag nagkagipitan na, mag-isa ka lang. Yun ang nakukuha ko dito, my dear Capricorn. Masyado kang dedicated, in short. To the point na hindi mo na iniisip, my dear Capricorn, kung ano yung magiging consequence at the end. Yun ang nakukuha ko, my dear Capricorn. So, pagpasok ng November, actually, mas kinukonsider ko siya ng November 4. Kasi doon mo nararamdaman na may mali eh. November 3, napapaisip ka, parang nagsisisi ka lang eh. Parang may ano kaya, parang November 3, naghahalo pa doon yung saya at saka yung panghihinayang na, ay, wala na akong pera. Ay, sana, parang, pero masaya ako. Parang ganon. Ay, masaya ako. Kaya wala na akong pera. Parang ganon. Kaso yung November 4 kasi, doon na kasi talaga siya doon na talaga siya nag-impact sa'yo, my dear Capricorn, na, ay, wala na talaga akong pera. 'Di ba? Tapos, bukas, back to reality na ako, November 5. So, yung energy ng death card ng November 6 hanggang November 7, the defensive energy, sabi ko nga ganun, November 6, permanente yung change. Permanente yung mga sasabihin mo, ay, hindi ko na gagawin to, hindi ko na gagawin yan. So, punta na tayo sa November 7. No, bumabalik sa taas kasi kino-compress ko, my dear, yung energy. Pinagsasama-sama ko siya. So, November 7, my dear Capricorn, ito yung typical na posibleng mauulit na naman yung nangyari ng November 1 or November 2 na merong mga tao sa paligid mo, my dear, na they are expecting na tutulungan mo sila. Na akala nila hindi ka nauubusan ng resources. Na akala nila, my dear Capricorn, ay unlimited yung help na kaya mong maibigay. Na kung ano yung ginawa mo nung una, ay kaya mo ulit gawin. So, sa November 7, you will be rejecting or hindi ka tutulong as much as possible. Yun lang nakukuha ko, my dear. Bottom deck of the card is the Queen of Pentacles. Si Queen of Pentacles is related sa energy of troubleshooting, my dear. Hindi siya kagaya ni King of Pentacles na as in trabaho, remit lang ng pera, trabaho, remit lang ng pera. And King of Pentacles, may time pa mag-bar happen, may time pa mag-good time with friends. Queen of Pentacles bilang isang nanay, napakabigat ng kanyang energy. Napakabigat ng trabaho ni Queen of Pentacles. Siya yung nagto-troubleshoot. Pagkabigay sa kanya, my dear, ni King of Pentacles ng pera at hindi magkasya yung pera na yon, magto-troubleshoot si Queen of Pentacles. Gagawa siya ng paraan. Maglalako siya ng isda, maglalabandera siya, para magkaroon lang ng, alam mo yon, ng something. Para ma-stretch lang yung pera. Na kay Queen of Pentacles din yung budgeting. Okay? So, this is the Queen of Pentacles bottom deck. Aksidente, nakita ko yung strength card sa ilalim. Nandun pa rin naman, my dear, yung kagustuhan mo, my dear, na makatulong. Pero with limitation na.
Kasi nag-undergo ka nga ng pressure eh. Wala ng pera. Back to reality na naman. Back to trabaho na naman. This time, baka hindi nga magkasya yung sasahurin mo para ma-cover up yung ginawa mong action ng November 1 and November 2. Baka. Kasi, sabihin na natin meron ka ng existing na problema, tapos gumawa ka pa ulit ng panibagong problema. So, I will be very, very careful, my dear Capricorn. Ang ganda ng energy actually. Wala kang pera, may problema ka, may gusto kang gawin, then, ayan, binigay sa'yo. Pero, nasa huli kasi yung pagsisisi. Nasa huli yung consequence. Okay? So, my dear Capricorn, my dear Capricorn, yan ang reading mo para sa yung November 1 hanggang November 7, 2024. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pag-click lamang po ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And, free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye! Thank you, my dear!